Ako po ay isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Sa Ranger po at Infantry. Ang iba may pinipiling politiko. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, sa taong bayan po ako. Kung ang politiko ay gumawa ng masama, dapat lang siyang imbestigahan, parusahan. Kaya yung sinabi ni Secretary Remulla na pag nagsigaw daw o nagsalita ng BBM resign ay kakasuhan daw po, mali po yun. We have the right as a people to petition the government for redress of grievances. Yung mga pagnanakaw na ating nasaksihan. Buhay na buhay ang ating pagtitipon ngayon. At una kong ipaalam lang sa inyo, ako po ay isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Sa Ranger po at Infantry ng Philippine Army. Ang aking pong huling posisyon bago ako nag-retire noong 2013 ay ako po ang komandante ng Philippine Military Academy sa Baguio City, na kung saan ang mga kadete ang hinuhubog namin na magkaroon ng tamang pundasyon ng right character para panindigan nila ang pagsiservisyo sa armed forces at sa ating taong bayan. Ang gathering po natin ito ay hindi bawal. Ito po ay legal na legal dahil peaceful assembly ang ating ginagawa ngayon. Nakasaad po ito sa ating konstitusyon. At lahat po tayo ay may karapatan na magpahayag, magsalita. Ayon po sa 1987 Constitution, specifically, ang Artikulo 3, Section 4, nakasaad po doon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, of the press, or of the right of the people to peaceably assemble, kagaya ng ginagawa natin ito, to petition the government for redress of grievances. Ayan po, yung mga grievances na hinahayag natin ngayon ay pinapahintulutan ng ating konstitusyon. Hindi po porke may mga nanawagan, alam po natin na kanya-kanya po tayong mga pananaw. Ang iba may pinipiling politiko. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, sa taong bayan po ako. Kung ang politiko ay gumawa ng masama, dapat lang siyang imbestigahan, parusahan. Naniniwala ba kayo dito? Tama po yan. Kaya yung sinabi ni Secretary Remulla na pag nagsigaw daw o nagsalita ng BBM resign ay kakasuhan daw po, mali po yun. Marami po, hindi po ako lawyer, hindi po ako attorney. Pero nagtanong po tayo sa mga expert na mga abogado at yun po ay karapatan ng tao na magsalita. Hindi po inciting to sedition itong ginagawa natin. Dahil nakasaad doon, we have the right as a people to petition the government for redress of grievances. Yung mga pagnanakaw na ating nasaksihan. 42 years po ako sa government service. Nung ako po ay nasa dito po sa headquarters na ito, 2 beses po ako nasa dito nung major ako at nung ako'y naging colonel. Uma-attend po ako ng mga budget deliberation sa Kongreso, sa Senado. Alam ko po ang patakaran doon. Kumbaga ang hindi nakasulat pero sinusunod
Sabi nila, lalo na pagdating sa deliberasyon, I'll scratch your back, you scratch mine. Parang ganon. Minsan nasaksihan ko, yung isang kongresista, panayang oppose doon sa budget ng DEX pa dati, no? Department of Education, Culture and Sport, na ngayon ay DepEd na. Abay, talagang grabe. Puro tanong, hindi makausad. 1 minute recess, Your Honor. Sabi gano'n. Hindi 1 minute recess. Nagkataon, dahil recess, papunta ako ng CR. Pero nung papunta ako ng CR, yung nag-o-oppose na kongresista, kausap yung sekretary ng DEX. Binubulong, siyempre sanay tayo sa pag-eavesdrop, no? Gumilid ako ng konti, alam mo ang usapan? Ang usapan pala, gustong iparelieve nung congressman yung isang division school superintendent. Sabi naman nung secretary, ayokong banggitin kung sino. Sige, ako na ang bahala. Pagbalik, nag-resume. Sabi nung congressman na nag-oppose, I am withdrawing my opposition, Your Honor. Blackmail lang ang labanan. Isa lang yon sa katotohanan na nangyari. Ngayon, dun sa NEP, sa programa, alam ko ang mga patakaran dyan dahil umattend ako. Kadalasan, ang pinakikialaman ng mga kongresita at mga korap na politiko ay yung mga departamentong talamak ang korupsyon. Alam na natin yan kung ano. Nandiyan dyan yung Department of Public Works and Highways. Nandiyan dyan yung Department of Agriculture. At marami pang iba. Yung mga pipitsugin na maliliit lang ang budget, hindi pinapakialaman yan ng mga kongresista at ng mga taliwas na politiko. Tinatarget nila yung pwedeng magkarga. Kasama ang armed forces, actually, tinatarget nila yan. Dahil ginagamit nila, may project, meron kaming papagawa, pero yung pala, maraming komisyon. At bumalik yung katawagang kickback. Actually, yung kickback, nalimutan na yan ng tao. Una ko narinig yung kickback nung ako'y bata pa, nung panahon nung matandang Marcos. No? Tinatanong ko, ano kaya yung kickback? Hindi ko maintindihan. Yung pala, yun ang komisyon. Pero bumalik si Junior. Siguro, yung mga may edad na, na-recall yung kickback. Kaya nabuhay muli yung kasabihan na pag kickback, yan po ay komisyon. So, yung sabi ng mga sekretary na nagsasalita, sila Sekretary Pangandaman, Sekretary Vince Dizon at iba pa, Panayang Depensa, pati si Senator Lacson. Bakit pa makikialam sa BICAM si mga insertion? Pwede naman niyang ilagay doon sa NEP. Kabisado nila yan. Huwag nilang lilangin ng tao. Ako, alam ko rin na nangyayari dyan. Ang pinapakialaman nila yung malalaking departamento. Doon. Tama yun, sa NEP pa lang may pumapasok na doon. Pero pagdating sa bicameral, panay pinapakialaman na naman yan. At napakasikreto ng kanilang mga deliberasyon. Kaya, i-demand natin ang transparency. Tama ba yun? I-demand natin ang transparency, ang accountability, ang justice, at ating hilingin na ipakulong ang mga dapat parusahan. Tama po yan, iisang hinaing natin. So wag po tayo matakot, ilahad lang po natin. Hindi po to sedisyon o rebellion. Karapatan po natin ito. Hindi tayo naghahamon ng away, kundi gusto natin ng accountability. Unang-una, naniniwala ba kayo na ang taong bayan ang may power? Naniniwala ba kayo na ang puwersa
ng mga nakaupo ay ibinigay lang ng taong bayan sa kanila? Naniniwala ba kayo na temporary lang ito at pwede nating bawin? Tama po kayo. May mga legal na pamamaraan dyan. At isa na to. Another po ay yung tinatawag na yung People's Initiative. Kaya po yung aming ginamit ay ayon sa batas. People's Initiative. Ito po ay nagsimula sa God's People's Initiative. Pero nabuo ito dahil sa grabe, naging United People's Initiative siya. Dahil sa dami ng reklamo, iba't iba ang affiliation. May mga Kristiyano, Katoliko, may mga Muslim, professional, retired, at mga aktibo na nagsisilbisyo pa rin sa ating bansa. Totoo po yan na pinahiram po lang natin yan, yung power na yan sa ating gobyerno. Dahil nakasaad din sa konstitusyon, ayon sa Article 2, Section 1, ang nakasaad doon, sinasabi, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tayo po yun, sa atin po nagmumula ang soberenya. Naniniwala ba kayo doon? Tama po kayo dyan. So, napakahalaga po nito, yung sovereignty. Kaya ito ang ating karapatan na ipaglaban ang ating mga hinaing ay dapat ipagpatuloy natin. Ikalawang araw pa lang tayo dito at alam ko mamaya madadagdagan po ito. So, even the US, no, para lang maipahiwatig sa inyo. Nung ako po ay nag-aaral ng public administration, Master in Public Administration, sa United States, no, isang taon po ako doon, sa Harvard Kennedy School of Government. Sila, isa sa topic na madalas na pinag-uusapan doon